Today is another day na pag-uusapan po natin about victorious family. At ang pag-uusapan po natin ngayon is one of the most challenging part sa buhay ng mag-asawa because it speak about parenting teens. Alam niyo po, yung mga teenager, mas challenging po ito. Kasi ito yung time na para bang naisip natin na kung pwede lang baby pa, na madali silang mapagsabihan, mautusan. Pero marami pong pagbabago na pwede pong magbigay sa atin ng palaisipan how to deal with our teens, especially in the family, sapagkat pag dumating po yung edad na kung saan po sila po ay naging teenager na, hindi lamang nagbabago po yung kanilang physical features, lumalabas na po kasi yung mga tagyawat, tumatangkad, pero kahit po yung ugali sometimes ay nagbabago din. And so if we are not fast enough to adjust to their situation, ay mai-stress po tayo o sila po ang mai-stress sa atin. At kung pag-uusapan po is about parenting teens, wala pong pinipili ito. There are even people from the Word of God na masasabi natin na very religious and yet they failed as a father. Ito po ay si Eli, di ba? Si Eli, he was the high priest during the time of Old Testament. Pinakamataas, tinitingala, tinitingnan. Pero sa kabila nun, nag-fail po siya as a father ng kanya pong anak. And that failure caused judgment to the family of Eli as well as to Israel. Ganda din po si Samuel. Wala pong pinipili kung ikaw ay super anointed o hindi. Because if you are not conscious enough upang pangalagaan yung inyong anak, there will come a time na ma-stress talaga tayo. Samuel, si Samuel ay ginamit po ng Panginoon mightily and powerfully. Napakagaling na propeta ng Diyos, and yet, yung kanyang mga anak po ay hindi rin niya masuwito. At nagkaroon din po ng problema sa bansang Israel because of these things. David was an anointed king of Israel. And yet, as a father to his children, nagkaroon din po siya ng problema. I will discuss this later on. And then Manasseh and King Ahaz. Pero meron din pong mga mabubuting mga tatay. At yung binasa po natin kanina is about Job, di ba? Makikita natin yung buhay ni Job as a father na makakatulong po sa atin po mga magulang what to do in situations, especially sa atin po mga anak. Not only doon po sa mga teenagers, but even adults. Then, Jehonadab. Ito po yung nabula doon po sa, ito po yung pinagsimulan ng mga Rechabites. Na although hindi masyadong kilala itong taong ito, at very few verses about him ang nasabi, and yet, he was a successful father. Then we have also Joseph, yung foster father ng atin pong Panginoong Jesus. Although nag-start po siya na medyo matanda na, and yet, nakita natin kung paano po siya naging susi para ang ating Panginoong Jesus ay mapalaki at masunod ang kalooban ng ating Diyos amang nasa kalangit. And there is also these people na hindi po minention po sa Bible, but I consider them to be one of the best parents. At ito po yung magulang ni Daniel at ang kanya pong tatlong mga kaibigan. They were unnamed people, and yet nakita natin yung influensya po nila sa kanila pong maanak kahit po dalhin po sila sa ibang bansa. Tayo po'y manalangin. Father, we thank you for your presence. Damang-dama po namin na iyo pong concern, Panginoon, sa iyo pong mga anak, especially for the parents and for the teens,
sa mga kabataan, Panginoon. And we are so grateful, we are so thankful you are here with us to minister to your people. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi po kayo nagkukulang na magpaalala sa amin. Hindi po kayo nagkukulang na kami po, Diyos, ay tulungan, gabayan, patnubayan, at maging kaagapay, Panginoon, even during the times na kami po ay nag-struggle, especially with our children. Lord, salamat, Panginoon, and we just leave everything to you. Malaya po kayong kumilos, mangusap sa amin po mga puso. In Jesus' name, amen. Tignan po natin yung una pong katangian. Yung una pong bagay na makakatulong po, especially when it comes to parenting our teens. Doon una, nilagay ko po number 1 doon, yung gagawin po ng mga bagulang is to pray and intercede for your children. Nakita po natin sa Job chapter 1 verse 5, yung katotohanan na si Job, who was a very righteous man, pinaprioritize po talaga niya yung manalangin sa Panginoon. And what was his prayer? Sabi po dito sa Job chapter 1, and when the days of the feast had run their course, Job would send and consecrate them, and he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my children have sinned and cursed God in their hearts. Thus Job did continually. Isa pong mabuting bagay yung ipinapanalangin po yung atin pong mga anak. Sapagkat kung hindi po natin sila ipinapanalangin, malalagay po sa problema ang kanila pong buhay. At nakita natin na yung panalangin po ni Job is effective in that tinutugon talaga ng Panginoon. Do you know what was the answer of God to his prayer? Yung pong covering ng Panginoon, the hedge of protection was upon the family of Job. Kung tayo po yung mga magulang, make your prayer your hedge of protection. Para kung saan man mapunta po yung pong mga anak, ang mata ng Diyos will always be there. Naalala ko tuloy yung testimony ni Pastor Pahis. Pasensya na, Pastor Grace, kasi na-bless ako doon sa testimony mo about praying for Gwen na makakita po ng isang boarding house na kanya pong tutuluyan. Actually, we also prayed for that. Ang hindi nyo lang po alam, 3 beses na po kaming palipat-lipat sa Maynila. Kasi after COVID, napilitan po ang mga batang umuwi sa Udjongan. And for 2 years, puro online po yung kanila pong klase. So ginib up po namin yung amin pong boarding house po doon sa Maynila. And by the time pagbalik po nung klase, we need another place para may tutulayan po yung mga bata. And so we prayed. At napakaganda po yung tugon ng Panginoon. Binigyan po kami ng isa pong lugar na dyan lang po sa University Belt area, malapit po doon sa dating tinutulayan ng mga bata. Fully furnished, ang ganda po ng study room, aircon po yung study room, napakahaba, makintab yung kanya pong sahig. 3 yung kanyang elevator kasi nasa 20th floor po sila. Pero napakaganda po yung room. Sabi nga nung aking uncle nung pumunta siya, napakaganda itong boarding house ng anak ninyo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, parang hotel. Yun nga, sabi ko, wow, ganun ba? Pero nakakatuwa naman na that was an answer to our prayer. Kaya nga hindi kami namumroblema kasi pag pumapasok po sila,
Meron pong, yung lugar na yun, malapit sa Espanya, kung si Pea ay pupunta doon po sa kanyang school, doon po sa Arellano Law School, ay mag-overpass lang po siya at sasakay lang po siya ng FX. Si Day naman, mag-aaral sa UP, sasakay din siya ng FX, papunta po doon sa Kamuning, then from there, sasakay na po siya ng mga jeep na UP campus. So napakalapit. At natutuwa po kami sapagkat doon dan sa tabi yung kanyang mga restaurant, andun din po yung labaha, yung laundry, sa baba meron din. Lahat ng pangangailangan doon lang po sa palibot na hindi po sila kailangan maglakad ng napakalayo. At ito po tugon ni Lord sa amin pong panalangin. Kaya nga, isa pa sa amin pong kabigatan about our children, dahil malayo po sa amin, we constantly pray and pray and pray for their security. Hindi po natin alam kung ano po ang pwedeng mangyari sa kanila while they are away. So, sa bawat detalye, pinagpipray po namin yung amin pong mga anak, and the Lord was good to them. I do not know kung nagpapatuloy po kayong nananalangin, but part of my prayer is that ito pong amin pong mga anak will always be close to the Lord kahit po kami malayo. And true indeed, nagpapatuloy po silang naglilingkod po sa atin pong Panginoon. Our prayer will help a lot, especially dito po sa atin pong mga anak. Yun po ang atin pong pinaka-covering para sa kanila. Naalala ko tuloy si Pastora, si Lodjo, he was giving the testimony about yung kanya pong mga anak ay doon po sa Quezon City na ninirahan. Ang pangalan po ng kanilang lugar ay Holy Spirit. Di ba? Naalala niyo po? Pero yung lugar na yon ay parang squatters area na laging may naghahabulan sa labas. At hindi lamang naghahabulan, kundi nagrarambol. And she kept on praying, and praying. Lord, ginawa mong pangalan itong Holy Spirit na kalye. Bakit ganito po yung lugar na ito na napakagulo? And she was continue to interceding before God. And then, nire-rebuke niya po yung mga elemento na naroon. At pagdating po ng panahon, ay parang tumahimik po yung lugar na yon. Kita mo, malaki po ang magagawa ng panalangin, especially when the children of God pray before Him. Pwede bang palakpakan po natin ng atin pong Panginoon? Pero turuan din po natin silang manalangin. It's not a matter of delegating all the prayer works to us. Kailangan maruto rin po silang manalangin. Sapagkat may mga times na may mga needs po yung bata na hindi natin alam, that they would keep it for them. Pero kung marunong po silang manalangin, ay malaki po yung magagawa ng kanila pong panalangin, especially for their needs. Pag hindi po marunong manalangin yung atin pong mga anak, yun po ang delikado. Naalala ko tuloy yung isang kwento about dalawang kabataan. Natulog po sila doon po sa kanila pong mga lolo at lola. Ang edad ay mga 70 to 80 years old. Ang lakas ng panalangin ng bunso. Sabi niya, Lord, gusto ko po ng mountain bike. Gusto ko po ng Nintendo. Nintendo pa yung uso yung una, Nintendo pa. Gusto ko rin yung VHS, yung mga internet nung una. And as he was praying, paulit-ulit, parang sumisigaw na siya sa panalangin. Sabi nung natanda niyang kapatid, sabi ko, bakit ang lakas-lakas ng panalangin? Hindi naman bingi ang ating Panginoon. Opo, pero yung lola ko na andyan lang sa tabing room ay bingi. Ang kanya pong panalangin is not because he wanted God to answer his prayer, pero kundi yung lola niya ang tutugon sa kanyang panalangin. That was a wrong type of prayer.
Sapagkat kung nananalangin po tayo, direkta po tayo sa atin pong Diyos Ama through His Son, Jesus Christ. Muli palakpakan po natin na atin pong Panginoon. All throughout the Bible, nakakita po natin na lahat ng stages ng atin pong mga anak dapat po nating ipanalangin. Naalala niyo po si Hannah, even before Samuel was born, he was already praying to God for favor na magkaroon po sila ng anak. Di ba? At na-misinterpret po ito ni Eli na lasing siya at nananalangin. Nalasing. At kaya gumagalaw po yung kanyang bibig. Pero sabi niya, pinupour out ko po ang aking puso sa Panginoon because this has been my desire for a long time. Ay sabi naman ni Eli, be comforted, you may go now. Naway pagpalain ka ni Lord ng inak na dinidesire mo. Pinagpala nga ng Panginoon. At nung binigay niya yung bata para maglingkod kay Lord, dinagdagan pa ni Lord ng marami pang anak. See, the prayer started even before na siya po'y mabuntis at magkaroon po ng anak. And then during the time naman of Abraham, nagdi-desire silang magkaasawa, si Isaac. Naalala nyo? And he was saying to Isaac na, doon ka mamili ng mga asawa mo, doon sa mga relatives natin. At binigyan niya ng instruction yung kanyang alalay. Pumunta sa isang lugar, at hanapin yung babaeng mapapangasawa ni Isaac. Hindi po kasama si Isaac at the time. Pagdating niya doon sa may balon, he was already praying, Lord, nawa yung unang babae na tutulong sa akin, ako'y painumin at painumin din ang aking mga kawan. Siya na yung babaeng mapapangasawa ng aking amo. And true indeed, the Lord answered this prayer. So kahit sa choice po ng magiging girlfriend, magiging asawa, we have to pray for our children. Pwede bang palakpakan po natin na atin pong Panginoon? If we will not be praying for them, baka mga unbeliever po ang manliligaw sa ating mga anak at maging boyfriend ay unbeliever. And that will cause problem sa atin pong sambahayan. Until now, we continue to pray and intercede for our children. Lord, kung gusto ko sana na may Kristiyano din ang mapapangasawa ng aming anak. Kaya sabi ko kay Dane, graduate ka na anyway. Nagpa-part-time ka naman sa Arishot, nag-aaral ka sa UP. I am giving you the license na maghanap ng girlfriend. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, pa, next year pa ang aking schedule. Sabi niya sa akin. Pero nakita ko, last month, sabi niya, nakita ko naka-forma siya, naka-long sleeves. Tapos yung aking Apple Watch, sabi niya, pa, akin na lang yung relo mo. Ay, sige anak. Pero hindi yung nagtapos, sabi niya, pa, pwedeng pahiram ng car? Sabi ko, alam ko na. May pinupurma na ang aking binata. But, pero okay lang kasi nakita ko naman na ito pong si Dane is very responsible son at masyado pong pihikan. Yan ang problema namin. Sobrang pihikan po. Ito pong aming si Bunso. At hindi po yan basta-bastang nakikipag-associate. Kahit po friends, very choosy po siya. Pero may tiwala po kami sa amin pong anak. So let's continue to pray and intercede just like what Job is doing to his children. Kaya nga pinagpapala po sila ng Panginoon because their communication with God is constant. Sabi po sa salita ng Diyos, daily ay nananalangin po si Job. Iyon ang iyon, pinapanalangin niya tungkol sa kanya pong mga anak. Pangalawa, something to do with
teaching the Word of God and fear of the Lord to our children. Ito po yung instruction ng Panginoon sa atin. Train up the child in the way that he should go, that when he is old, he shall not depart from it. Naniniwala po ako na si Daniel at ang kanya pong mga kaibigang tatlo, they were trained up by their parents about the Word of God. Baka sasabihin nyo, walang nakalagay sa Word of God. Given na yon. Alam niyo po kung bakit? During the time that they were held in captivity in Babylon, napakalayo po, ilang milya ang layo po sa kanila pong tahanan. Bagong bansa, bagong kultura, bagong language, bagong pangalan, bagong pagkain, everything new was being introduced to Daniel and his friends. Pati pangalan, pinalitan. At tuturuan din sila ng ibang katuruan. Biruin mo, ibang history ang ituturo. Kasi this is part of brainwashing. They are being trained to act like Babylonians sapagkat sila po ipapadala ng mga Babylonian as ambassador of Babylon sa kanila po mga nasakop na mga kaharian. Magtataka po kayo, bakit kailangan mag-train ng taga-ibang lugar? Sapagkat during the time, sige po ang invade ng Babylon sa iba't ibang sulok ng bansa, and they need people na may matatalino. They will be representing Babylon. Di ba yung mga ambassador? Ang nire-represent po nila ay Pangulo ng Pilipinas sa ibang bansa. Pero nakita po natin, they continue to behave like Israelites or like Jews. Sabi sa salita ng Diyos, talagang kinondisyonan ni Daniel and his friends never to eat the food na ino-offer po sa kanila nitong Babylonian sapagkat ito po yung pagkain ng hari. Ito yung the reason why bago po nila ito ibigay sa mga kabataan, they are being offered to the idols. Ay naglalakihan po yung mga ribulto sa loob po ng Babylon. At alam ni Daniel na kung gagawa siya ng mga bagay na yon, magkakasala siya sa Panginoon. He will be considered to be unclean before God. So saan niya nakuha po yung karunungang yon? Sa kanya pong mga magulang. So from the very start, most probably tinuruan na po sila ng kanya pong mga magulang, kasama po ng mga religious leaders during those times. These are the things na kinamumuhian ng Panginoon. These are the things na kailangan pong iwasan. Ganon din po sa atin pong mga anak. Tulungan po natin ng atin pong mga anak na magbasa ng salita ng Diyos. Tulungan po natin ng ating mga anak na magkaroon po ng personal devotion and even fear of the Lord. Sapagkat the moment gumawa po sila ng bagay, iniisip pa lang nila the conviction of the Holy Spirit because of the Word of God na kanila pong nabasa ay magtatanim po sa kanila pong kaisipan at puso. Pangatlong katotohanan na aking pong nakita habang ako po ay nagpiprepare nito pong message is about watching over the lives of our children. At kasama po dito yung mga hobbies ng atin po mga anak. Sino ba yung mga kaibigan niya? Ano ba yung pinapanood niya? Ano ba yung binabasa niya? Everything about them. Dapat ay meron din po tayong pagkakataon na tingnan kung ano po yung ginagawa ng ating anak. Naikwento ko na sa inyo dati, which I would like to repeat again, isa pong Kristiyano, napakataas po ng posisyon, malaki ang sahod, may anak po sila na honor student. As a matter of fact, valedictorian yata nung high school. Pinaaral niya po in-enroll po nila sa De La Salle University sa TAP. Kinuhaan po ng condominium unit, provide yung kanilang pangangailangan, but they have no time to visit him. Wala.
Basta nagpapadala lang siya ng tuition, nagpapadala lang ng allowance, kung ano yung sinasabi ng bata, binibigay nila. After 5 years, sabi niya, ano kayang isusuot ko ngayong graduation? Kasi iniisip nila mag-graduate na po siya sa course ng engineering. Pati yung tita niya, yun din ang iniisip. Pero on the day of the tahimik lang yung bata. On the day of the graduation, pupunta na sila doon sa PICC para mag-marcha. Sabi ng bata, Ma, Pa, sorry, hindi po ako mag-graduate ngayon. Nagtanong siya doon sa school, kahit first year pala, college, hindi pala nakatapos. Mabuti na lang at yung bata ay lumapit po sa pastor. Sabi niya, Pastor, pwede bang tulungan mo ako? Ipaliwanag sa aking mga magulang. At nag-intercede po yung pastor, nag-mediate po sa kanila at binigyan po ng second chance yung anak nila. But the point here is, bigyan niyo po ng oras sa iyo pong mga anak. Carefully watch over them. Kami po sa Maynila ni Sister Ides, madalas po kami sa Maynila at kadalasan hindi po kami nag-a-announce sa kanila. Magtatanong kayo, bakit hindi nag-a-announce? Para makita namin kung anong itsura doon sa loob ng tinutulayan nila at kung ano yung kanila pong ginagawa. At okay naman sila so far. Wala naman po kaming makitang masama. At as a matter of fact, kumuha pa kami ng katulong para matulungan sila doon. We're doing this in order to make sure na nasa tamang pong kalagayan sila at hindi po sila nagloloko while they are studying in Metro Manila. I do not know kung paano po ninyo binibigyan ng panahon para tingnan yung inyo pong mga anak. But I would encourage you to visit once in a while. At kilalanin nyo rin yung mga kaibigan niya sapagkat sa mga pamamagitan lamang ng pagkakakilala nyo sa mga kaibigan niya, ng anak mo, makikilala mo kung anong klase ngayon napupunta yung anak mo. Kung ang kaibigan ng mga anak mo ay basagulero, tiyak madadama yung anak mo doon. Kaya nga, carefully watch over your children and know their hobbies, know their friends, even TV shows and books. Especially ngayon po na grabe po yung social media. On my part, mapapansin po kayo, kakaiba yung phone ko sa mga anak ko. Kasi pag nakikita niya na yung hinahawakan ko yung gadget na iPhone, hinihingi. Iyon na lang, palit ko na tayo pa. Especially si Dane, palit tayo pa. Mag-a-upgrade ko na ako. Ay, paano ako magda-downgrade? Sabi ko sa kanya. One time sabi ko sa isip ko, ang bibilin ko ay China phone. China phone. Inilagay ko po doon sa mesa. Sabi ko, tingnan ko kung kukunin ng mga bata. Wala, kahit gumalaw, hindi gumalaw yung aking phone. Kasi po ngayon, ang mga kabataan, gusto nila yung high-end din po ng mga phones. Ayaw nila yung mga simple lang. Kaya nga, ganun talaga. Kaya sabi ko sa kanila, okay, ibibigay ko sa iyo, pero make sure na pag-iingatan mo itong phone na ito. One day si Iron po ay ganun din, hiningi yung aking bagong biling Samsung Galaxy 4. Ayokong ibigay sa kanya kasi mabamahal nga yun at gustong-gusto ko yun. Ayaw makinig, pinipilit ako. Ay di binigay ko, alam mo, 1 week pa lang nawala. Sabi ko, ano nangyari anak? Nag-iiyak siya. Habang nagki-clinic daw siya doon sa school, may mga pasyente na binubuksan na pala yung kanyang yung bag at kinuha yung phone. Iyak nang iyak siya. Andun yung mga notes niya, yung mga numbers na kailangan. Sabi ko, kaya nga ayokong ibigay.
Siguro nga ayaw ni Lord na ibigay ito sa iyo sapagkat alam niya may mangyayari sa phone na ito. At any rate, yun po ang nakita ko pong katotohanan na dapat po nating maintindihan. Pang-apat, encourage your children to have fellowship with family members. Dito po kay Job, one way of bringing his family members close to each other. Ang sabi niya, pag may mga birthday, ini-invite niya yung mga kapatid niya para doon po mag-attend sa kanilang bahay. Kaya palipat-lipat sila. Maraming anak po si Job. And one way of bringing them closer to each other was to invite their family members. Job chapter 1 verse 4. At ganun din po sa atin, encourage them to have fellowship with fellow believers. Napakaganda na ang makita po ng kaibigan po ng atin po mga anak ay andito din po sa church. Amen po ba? Pwede bang palakpakan pa natin na atin po mga kabataan? Hindi doon sa labas. Kasi hindi mo sila kilala. Ito mga Kristiyano ito. Kaya yung mga nagiging close na kanila, na-involve sa ministry, nagiging on fire sila. At active talaga sila sa mga gawain ng Panginoon. It is because they allow themselves to be used by God. Kaya fellowshipping with fellow believers ay lalo pong makapagpapalakas, hindi lamang na kanila pong pananampalataya, kundi yung kanila pong bonding with each other. At sigurado ang mga nanay at tatay ay mapapalagay din kung alam nila na ang kanila pong mga kaibigan ay mga barkada, ay sa loob din ng church, mga Kristiyano. Kaya lang isa lang problema ang nakikita ko po minsan sa atin. Yung mga bagong mga kabataan, minsan hindi pinapansin. Di ba? Dapat pinapansin po ng mga kabataan pag may nakikita na mga bago and try to connect with them. Try to invite them, engage them para po sila ay ganahan na mag-church at ma-involve po sa atin pong mga gawain. Number 5 na akin po nakita is live by example. Dito po sa atin pong 2 Kings chapter 22 verse 2 ay nakita po natin yung isang hari na ang pangalan ay King Josiah. Hindi po siya yung apo lang po siya ni Haring David, and yet dahil po doon sa halimbawang pinakita sa kanya ni Haring David how he stayed close to God, ay nagawa po niya yung mga bagay na naging kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya nga makikita mo may isang verse po doon sa Bible na nagsasabi na he followed the example of his forefather David. Hindi po natin ma-encourage po yung atin po mga anak na ma-involve sa ministry if we ourselves do not want to be involved in a ministry. Hindi po natin ma-encourage yung mga anak na pumasok po sa church if we ourselves ay ayaw pumunta sa church. Yung iba kasi nagsasabi na, sige kayo na lang. Especially yung mga nanay. Tapos sa tatay, dito lang muna ako. Kayo na lang muna ng mama mo. No. You cannot encourage your children to go to church kung ikaw mismo ay hindi nila nakikitang pupunta sa church. You cannot encourage your children na mag-spend ng daily devotion kung hindi nakikita nilang nagdi-devotion ang tatay o ang nanay. One thing siguro na naka-encourage sa aking mga anak na maging worship leaders is because everyday alam nila, pagising ko sa bahay, nagwo-worship talaga ako sa Panginoon. And tatlo, sabi ko, wow, Lord, salamat po Panginoon. Hindi pa sila tinatawag ni Lord bilang worship leaders, binili ko na yung kumpletong musical instrument sa bahay. Ngayon, tumutugtog po sila, nag-lead ng praise and worship, at ang nakakatuwa, sometimes they are being
instructed by their pastor na mag-preach din. Sabi ko, kung ano na lang yung ginagawa ko dito, yun din yung ginagawa nila. Isa lang yung hindi ko maintindihan minsan sa bunso. Sabi ko kay Dane, would you like me to pray for you? Wag na nga pa ko noon, nagdi-devotion na ako. Dami naman niya. Siyempre anak, pinagpipray para yung anointing, maranasan mo rin. Kasi meron din silang daily devotion. Pero kahit hindi siya nagpapa-lay hands at nagpapa-pray sa akin, pinagpipray ko pa rin sila, nag-i-intercede pa rin po ako sa kanila so that God will use them mightily and powerfully. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Ganun po yun. Kahit po sa pag-aaral ng mga bata, paano mo makumbinsi na yung anak mo ay ganun din yung kursong kunin mo? You have to expose them. Naalala ko si Iron dati, elementary pa lang hanggang nag-high school. Dahil fiscal pa ako noon, dinadala ko lagi sa courtroom. Nakikita niyo yung ginagawa ko, nagre-resolve ako ng kaso, nag-appear ako sa court. Sabi niya sa mama niya, sabi niya sa akin, gusto ko kuno maging lawyer pagdating ng panahon. Pag college ay nakita ko yung sulat niya, anak, pang doktor yung sulat mo. Hindi pang lawyer. Kaya diniscourage ko siya. Ngayon, nag-pursue siya ng dentistry hanggang siya po ay naging dentist. Pero si Peya, na nakita ko po yung potential sa kanya at maganda rin yung sulat niya, siya po yung na-encourage na mag-take ng law. Ganon din po sa atin. We should live by example. Ipakita po natin sa kanila. Nagdi-devotion tayo, nananalangin tayo, na-involve tayo sa ministry, nagpa-participate po tayo sa mga gawain sa Panginoon, and definitely, darating po yung time, yung anak mo, may encourage dahil sa ginagawa mo. There is a story na isang bata na nakasama po nung nanay na kumain sa pagkainan, at yung nanay niya nag-invite ng marami pong mga kasamahan sa church. Ngayon, sabi ng mga kasamahan niya sa church, pwede bang ikaw ang mag-pray sa atin? Sabi niya, ay hindi po ako marunong mag-pray. Pero yung napapahiya siguro yung mama niya, sabi niya, ipag-pray mo lang kung ano yung naririnig mo sa akin, yung ko na ipag-pray mo. Ang ine-expect niya, narinig sa prayer sa food. Ay hindi siguro nananalangin sa food. Sabi niya, Lord, ang lumabas sa kanyang bibig ay, Lord, bakit pa namin na-invite itong mga bisita dito? Amen. Pero mo, yun ang namutawi sa kanyang bibig. It is because yun ang naririnig niya sa mama niya before siguro dumating yung mga bisita nila. At yun ang nag-trigger sa kanyang anak na yun din ang ipanalangin sapagkat yun ang instruction ng kanyang mama. Kung bakit na-invite pa yung mga bisita para kumain sa kanilang bahay. Number 6 na makakatulong po sa atin. Spend time with your children. Dito po sa atin, kay Job chapter 1, hindi lamang po si Job active doon po sa mga activities sa labas ng tahanan, pero involved din po siya doon sa mga celebration. Every time na may mga social gatherings, family gatherings, andun din po si Job spending time with their children. Alam niyo po, ito po yung napakabigat na expression po ng atin pong pagmamahal sa atin pong mga anak. To spend time with them. Sabi nga ni Pastor Rick Warren, the definition of love is T-I-M-E. How you spend your time is how you express your love.
Di ba? Naalala niyo po nung mga lalaki nanliligaw pa sa inyo pong mga asawa? Everyday, pabalik-balik. Pagkatapos, hindi naman nagbabago yung kwento. Pabalik-balik naman, ang corny naman, pakatawa pa rin, di ba? But the point is, yung time na ini-spend natin sa atin pong mga anak will matter most. There is a president in the United Kingdom, sobrang busy po siya. Isinama niya po yung kanyang anak na mangisda at inilagay niya doon sa kanyang diary, the worst time of my life is to spend time fishing with my son. Yun ang nilagay niya sa diary. Pero, may diary din yung kanyang anak. The best time in my life is to spend time with dad fishing. Sa isip po nitong Prime Minister o Pangulo po ng UK, nasayang ang kanyang oras dahil lamang nang isda sila ng kanyang anak. But in the mind and in the heart of the child, that is the best time for him. Di mo, napakaganda, no? Sometimes iniisip po natin na hindi na kailangang magbisita sa atin pong mga anak, hindi na kailangang mag-spend time, kumain na kasama yung mga bata. Pero, yung pala yung gusto ng mga anak. Actually, yung pangalawa naming anak, si Peya, kasi nga moody siya, siya yung talagang nag-i-struggle kami kung paano namin i-invite na makasama siya palagi sa labas. Kasi ayaw niyang madisturbo sa pag-aaral. And usually, sinasabi niya na, take out niyo na lang ako. Yung ganun lagi sinasabi niya. Pero nagulat po ako, ngayong last week, tapos dahil sabi ko sa kanya, Pay, kain tayo sa Sibs. Iniyaya ko naman si Sister Ides. Sabi niya, masama ang pakiramdam mo kasi sinisipon ako, kayo lang. Biro mo sumama sa akin. Kaming dalawa lang. Tapos enjoy kami doon sa Sibs. Kain kami. Nakita namin si Brother Tam. Yan. Si Sister Lidje. Yan, si Brother Jed. Sabi niya, abay, kumakain rin kayo? Hindi niya alam, that was my first time na hindi, napakahirap isama si Peya. Pero talagang nagdi-desire ako. Pagkatapos ay, nag-enjoy kami, tapos umuwi kami sa bahay. Then, after the following day, nag-usap po kami ng mga bata. Sabi niya, ano, kumusta pa yung pagkain mo sa, sa Sibs? Sabi niya sa akin ay, ito lang ang problema ko sa Udyongan. Mahirap mag-reduce. Sabi mo, mahirap daw mag-reduce. Kasi gustong-gusto daw niya yung food. But I am so grateful and thankful. Kasi nakita ko yung pagbabago ng attitude niya. Nung una, nahirapan po siyang mag-adapt. Kasi pag si Dane at si Iron, siya pa ang magyayaya sa akin doon. Pero siya, hindi siya nagyayaya. Pero nung time na yon, talagang sabi ko, wow, salamat Panginoon. Nakasama ko po itong aking anak. You really have to spend time for your children. Hindi naman po sa lahat ng oras ay sa bahay. But you can spend time na lalabas po kakain, sa labas, spend time sa beach, o saan man ang importante, kasama po ninyo ang inyo pong mga anak. Na pampito, which is very important, is set rules for your children. Ano po ba yung rules na sinasabi? Alam niyo po nung mga bata pa kami, mahigpit talaga yung father ko. Sabi niya, 7:00. Wala pa kasing chill ko doon, pastor. 7:00, dito na kayo lahat. Walang lalabas. Matutulog kayo. Yan ang rule sa bahay. Pero pagdating ng high school namin 4th year, nag-relax yung rules. Kasi may activity sa school, inaalaw na po kami. Sa atin,
dapat may rules din po tayo. I'm sorry to say this to the youth, pero kailangan may rules po tayo sa loob ng bahay. And that rules ay kailangan pong masunod, or else there will be chaos inside the house. Naalala niyo po si David? Si King David? Hindi ko alam kung anong rules nila sa loob ng kanilang bahay. Pero nung yung isang anak niya ay ni-rape, yung si Tamar na anak din niya, nagalit siya pero he did not do anything. Pagalitan man o parusahan yung kanyang anak. And so what happened? Pinatay nung kapatid ni Tamar yung anak na ng rape ni David. Diba? At nung pumatay, lumayas po yung pumatay. Hindi rin naparusahan. And then later on, meron din siyang anak na nagrebelde sa kanya. Ayaw rin niyang parusahan. Sabi niya, hulihin ng buhay. Ay yung kanyang general, siya ang pumatay. We should have some rules dito po sa atin pong bahay. During the time of the Rechabites, merong rules po silang pinapasunod si Jehonadab. Sabi niya, walang magtatanim ng ubas, walang iinom ng alak, walang magpapagawa ng bahay, sapagkat mga nomads po ito. At ano pong nangyari? That practice went on from one generation to another generation. At na-cite pa ni Lord as an example of obedience sa Kanya. Kasi yung Israel, nalilihis ng landas, hindi sumusunod ng faithful sa Panginoon. In-invite niya one time yung mga Rechabites. Sabi niya, dito may handaan. Ito yung alak, inumin mo. Sabi sa Kanya, no, my Lord. Kabilin-bilinan po ng aming pong lolo hanggang napasa sa magulang, we should never taste wine. At sabi ni Lord, ito yung halimbawa ng mga taong matatapat, and I'm going to bless their tribe. Alam niyo po, kailangan talagang may rules po tayo. Doon sa tahanan ni Eli, wala ring rules. Pero mo, inappoint niyang priest yung dalawa niyang anak. Pagkatapos, pinagnanakawan pa ng mga magagandang bahagi ng mga alay o handog. Ang parte ng karne ng baka o tupa, inuunahan po nila. Sabi niya, pwede ba kami munang pasunugin mo ninyo? At kung saan yung sobra, iyon ang kunin mo. Sabi niya, hindi, iba na ngayon ang rules. Sabi niya, ibigay mo sa amin, kami nang bahala dyan. At pagkatapos, yung mga nagsiserve ng mga babae sa temple, kanya rin pong ginagamit. At si Eli, wala na pong magawa except to tell them, anak, hindi kasalanan yung ginagawa nyo sa Panginoon. Kung ikaw ay nagkakasala sa ibang tao, pwedeng mag-intercede yung iba. But if you sin against God, nobody will mediate you and God. Yun lang ang sinabi sa kanya, sa kanyang mga anak. Wala pong rules na sinunod doon. And so ano pong nangyari? Judgment came to the house of Eli and judgment came to the house of Israel. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Kailangan pong matuto pong sumunod sa rules. Then number 8, teach them to respect authorities. Anong mangyayari sa tahanan na walang respeto sa magulang at tahanan na walang respeto sa mga otoridad? The church and the government. Walang mangyayari pag ganito. We have to inculcate to our children respect to authorities. Pag hindi po sila marunong magrespeto sa atin po, do not expect them to respect the authorities. At sila po yung magiging rebelde, magiging kalaban pa ng gobyerno. Instead of being an asset,
to the government ay magiging liability po later on. And panghuli, encourage them to go with godly friends. Isa po sa sekreto ni Daniel, kaya po siya na-encourage at napapalakas, ay dahil meron po siyang mga Kristiyanong mga kaibigan who always support him for their cause. At itong kanyang katatlong kaibigan would even dare na kahit itapon po sa loob ng oven, basta mag-stand po sila ng kanilang pong conviction at pananampalataya sa Panginoon. Sabi nung tatlong kaibigan, kung itatapon nyo kami sa apoy, alam kong ililigtas kami ng Panginoon sa apoy. Pero kung hindi kami hahayaan ni Lord na maalis doon sa umaligtas sa apoy, hindi pa rin kami susunod sa iyo. Sabi niya, they stood with the conviction of Daniel, no matter what happens, si Lord ang kanila pong susundin. It is because these three friends nakakilala din po sa Panginoon. Mga teens, go with your godly friends. Sila po yung magpapalakas po sa inyo, mag-i-encourage po sa inyo. At ito rin nga sinasabi sa salita ng Diyos, even sa paghahanap po na inyo po magiging partner, do not be unequally yoked with an unbeliever. Kailangan believer din po ang hanapin po ninyo. Parenting is an exciting part, especially pag yung inyo pong mga anak, nakita po ninyo, nakatapos, nakikita ninyo naglilingkod sa Panginoon, pinagpapala ni Lord, at nagiging close sa isa't isa. Isa po sa nagiging kasiyahan para sa amin is to see our children na super close to each other. Yun po yung aming relief na nakikita. Kagabi, actually, ay nagkulong si Peya at si Iron doon sa room. Wala si Dane. Si Dane kasi yung gitarista sa kanila pag nagpa-practice ng worship, praise and worship. Pero kagabi, wala. Si Dane sa Maynila. Narinig ko, si Peya ang gitarista. Si Iron ang nagki-keyboard. Pero si Peya pala yung worship leader. Biro mo yung banding na magkakapatid. Pero pag tatlo sila, nagkukulong talaga yung tatlo at nagbabanding po sila. This is our joy na makita po ang aming mga anak na nagkakaisa, na naglilingkod sa atin pong Panginoon. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Kaya nga, tayo po ng mga anak ng Diyos ay binigyan po ng pagkakataon na mag-guide po ang atin pong mga anak. Ang sabi po sa salita ng Diyos, ang ating pong mga anak ay regalo ng Diyos sa atin. At dahil regalo ang atin pong mga anak sa atin, tulungan po natin sila na mapaganda ang kanila pong buhay at matutong makakilala at maglingkod sa atin pong Panginoon. Palakpakan po natin ang atin pong buhay na Diyos. Purihin ang Panginoon.